I-update ko lang po kayo. At kumpiyansa, kinikilala, at hindi po nagkamali si Pangulong Marcos na mag-iba ngayon ang galawan at focus ng Presidential Communication Office. Yung tandem ni Secretary Jay Ruiz at ni Communication Undersecretary Attorney Claire Castro at Palace Press Officer. Ayan po. Kaya ako sinabing hindi nagkamali at sinusuportahan kasi maganda po ang feedback. Tinanggap ng mga Pilipino, nagpasalamat sa mga ginagawa ng itinalaga ng ating Pangulo. Pinasalamatan ang ganitong klaseng mga galaw ng PCO kasi matagal na po from day one na manira ang mga anti-Marcos group na sagutin ng palasyo ang mga fake news at mga personal na at batikos at iba pa. Sa loob ng mahigit na 2 taon o halos 3 taon, wala pong nakasagot na mga taga-PCO, mga sekretary, assistant secretary, or mga yosek. Wala tayong narinig na tapang, talino at pagtatanggol ng direkta kay Pangulong Marcos. Kaya ngayon na naglagay ng bagong mga opisyal, naramdaman, nakita at pinasasalamatan ng mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, pati sa abroad. Ang lahat ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters, nagmamahal at nagmamalasakit sa ating bansa at sa Pangulo, natuwa sila dahil meron ng tagapagtanggol sa katauhan ni Undersecretary Castro at Jay Ruiz. Sila ho yung partner ngayon sa PCO. Pag sinabing Presidential Communication Office, napakalawak ng responsibilidad niyan. Dahil sa global technology dito at sa abroad, may mga fake news na ginagawa ang Pilipino para siraan ang gobyerno ng Pilipinas dahil may mga Pilipino na yan ang negosyo, yan ang hanap buhay, manira. Sa halip na tulungan ng pamahalaan, pag malasakitan ng totoo, nagmamalasakit kuno sila pero paninira dahil sa kung ano ang interest nila na pampolitika at personal interest dahil meron silang kaalyado na hindi matanggap until now ang patakaran at pamamalakad ng President-elect Ferdinand Marcos Jr. Yan po ang totoo. At sa akin pong observation sa aking mga channel, Mike Abi Opinion at MA Pinoy TV, itong channel na ito, at aking mga broadcast sa radyo at telebisyon araw-araw, yan ay ating pinaninindigan. Hindi po ako taga-gobyerno, talit lang ako sa Channel 4, IBC13 at Radyo Pilipinas, pero dito ay voluntary kong ginagawa ang lahat ng mga pahayag. Alam ko, hindi natin makukuha ang lahat ng mga tao. Maraming maniniwala, meron dyan na mga magagalit or troll o buzzer, pero normal lang yan. Business nila yon. Okay? Hindi tayo masisira at patuloy natin paninindigan kung ano maganda. Kaya nga, sa akin pong analysis at opinion sa tumatakbong oras at araw na halos 1 buwan na mayroong pagbabago sa PCO ay meron na hong development. Kasi nakaka-relax na ang Malacanang, nakaka-relax na ang mga followers at Marcos loyalists, kayo yun, at mga supporters dahil may nagtatanggol na sa Pangulo. Mga tagal at halos 3 taong binubugbog nila ang Pangulo sa mga personal na atake. Kawalan ng respeto sa President-elect, kawalan ng respeto sa Presidente ng Pilipinas ang kanilang ginawa. Ngayon, lahat ng kanilang ginagawa, sinasagot ni Attorney Castro, Josek Castro. Araw-araw may briefing, araw-araw may press conference, anumang isubo, anumang itanong na mga mamahayag sa kanya. Sa interview sa radyo, telebisyon at Malacanang press corps, sinasagot niya direktahan. At ang pagsagot may pinanggagalingan. Ano ang mga sinabi? Ano ang mga pinagdaanan? Ano ang ginawa ng mga kritiko ng gobyerno? Sa kanila rin ibinabalik ang kanilang mga ginagawa. At sinasagot ng Malacanang kung ano ang mga nakaraan. Iyan po ang tamang nangyayari. Suportahan natin. Nadidinig ko yan, nakikita ko, na-interview rin sila at yan ay tamang direksyon. Tama na, sobra na, kinalos na, puno na ang salok, kinakalos na
ang mga kritiko na wala sa lugar. Pero hindi po yan pagbabanta sa karapatan sa pamamahayag. Sila lang ang nagsasabi nun dahil yung kailang pang-aabuso sa halos 3 taon, akala nila lagi silang tama, wala na silang pakundangan. Hindi na pwede ngayon yan. May sumasagot na hindi naman nila maribat kung hindi ang kailang ginagawa. Personally, si Castro, babaeng tao, pinipersonan nila kasi walang argumento. Wala silang may sagot. Dahil ang sinasabi ng Malacanang ay pagtugon lang, pagsagot lang sa maulit-ulit na paninira ng mga anti-Marcos na walang dokumento, puro intriga at paninira lang para makahikayat sila ng mga Pilipino na magagalit sa gobyerno pero hindi nagtagumpay. Kasi alam ng mga Pilipino, kayo yun, kung ano ang totoo. Kaya hirap sila makarecruit ng mga taong magiging kakampi nila para siraan ang gobyernong ito at pabagsakin. Yun naman ang layunin nila. Pero dahil napuno na ang salo, napuno na ang lahat ng pasensya, naglagay ang Pangulo ng bagong mga opisalis ng PCO. Sana mag-improve pa. Sana hindi lang si Yosek Castro. Sana madagdagan pa ng mga ASEC, Yosek at mga direktor dyan na magtatrabaho para ipagtanggol ang Pangulo ng harap-harapan. Sa nakalipas kasing mga taon at mga cabinet secretary o PCO secretary, wala tayong narinig. Ako mismo, ang PTB4 ay under ng PCO pero wala akong nakuha at nakitang may matapang na opisyal ng PCO noon na nagsalita para ipagtanggol ang Pangulo. Ngayon lang sa katauhan ni Attorney Undersecretary Castro. Okay? Yan po ang totoo. Huwag kayong magagalit. Lalo na yung mga dating opisyal at kasalukuyang opisyal ng PCO. Talagang nagkulang kayo sa 2 taon kalahati o halos 3 taon. Ngayon, suportahan na ninyo dahil may order na ang Pangulo. Labanan ng fake news. Hindi na pwede ang paninira. Nakapokus ang Pangulo sa development, pagpapalakas ng ekonomiya, pagpapalakas ng seguridad, ang internal at security ng ating bansa at sa issue ng West Philippine Sea. At yung napipintong malaking problema sa trade war dahil ngayon ang Amerika ay parang maraming kinakalaban ng mga bansang malalaki sa Europe, Canada, Mexico, China at iba pa. Pag nag-away-away sila, maapektuhan ng mga Pilipino sa abroad. Maapektuhan ng basic ang mga pangunahing bilihin. Maapektuhan ng presyo ng oil product. Yan ay kasama sa dapat at pinaghahandaan na ng ating pamahalaan. Na madalas tinatalakay natin kasi huwag tayong magugulat pag dumating ang panahon bigla tayong madamay. Kahit tayo malayo sa mga bansang malalaking nagtatalo-talo ngayon, definitely maapektuhan tayo dahil kahit saan lugar merong overseas Filipino workers. Kahit saan lugar sa buong mundo may Pilipinong kababayan tayong nagtatrabaho doon, may pamilya ron. Kung ano man ang problema nila, damay sila. At yung remittance, yung $1 billion remittance ng mga FW patungo sa ating bayan na nakakatulong ng malaki sa ekonomiya, pwede rin maapektuhan kung nag-aaway-aaway sila. Ang issue ngayon, global na eh. Ang mga pinagtatalunan ngayon, global eh. Dito lang sa atin yung local politics, talagang personal political interest na walang pakialam. Sana magtulong-tulong ang mga Pilipino para harapin ang global challenge. Yung paghamon sa atin ng mga kaganapan sa mundo na hindi tayo makakaiwas. Pero ang problema, yung ibang sektor na anti-Marcos dito sa atin, alam na natin kung sino. Ang interest lang nila ang laging pinapahalagahan. Hindi ang interest pang kalahatan, hindi interest pang national o international dahil kasi kailangan gawin yon, marami tayong kababayang pwedeng maapektuhan sa buong mundo. Yun po yun. Nakatutok din tayo dyan. Okay? Ang atin laging paalaala, pagtalakay ng mga nangyayari, pwedeng mangyari. Dahil ako po ang tulay sa aking mga channel, ang tulay ng mga impormasyong makarating sa inyo na kung ano ho nangyari. Maraming gumagawa nito pero tayo po seryoso sa usaping ito. Dahil ako, tayong lahat, may prinsipyo, paninindigan, magmahal at suportahan ang ating gobyerno dahil atin ito. Wala nang ibang magmamalasakit kung hindi tayong mga totoong nagmamahal na Pilipino sa ating sariling bansa. Yung mga politikong yan, lahat yan temporary lang. Gobyerno ang mamamayan Pilipino. Please like and share ang mga video ito at ng iba pa nating video.